ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2 Gs sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules nga edisyon kita, Abril 22, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, sa mga balita nga patpaton naton subong nga hapon ning pagpagwa sang pag-asa no sang El Nino alert. Unsang pagtaas ang posibilidad na magka El Nino sa Hunyo tubtob Agosto. Subong gima mabatsagan mo terrible gid ang init. Kasi ang matabo sini kung magsigi ang epekto sang El Nino tubtob June sa August. Expect nyo nga may ang tsansa sang pag-ulan. Kaanda naton nga pag June to August sako ng ulan, bulubuhinan ini. Okay, ano gini, mag-extend ang dry seasons ini. Samtang sa iban pagid naton nga balita, ang 3rd Infantry Division Philippine Army sa pagpanguna ni Major General Michael Samson naghatag sang wounded personnel medal sa napilasan nga soldado sa engkwentro nga nagluntad sa Toboso, Negros Occidental. Bisitahan ni Major General Mike Samson ang soldado nga nagapaayo no sa ospital matapos makaagom sang pilas mangod sang pagkatiro tiruhaning duha niya gid kaabaga. Suno kay Samson ang ining medalya hindi lang pagkilala sa sakripisyo sa militar kundi simbolo man sang kaisog ug dedikasyon sini nga mag-alagad sa komunidad. Isa pagid no sa balita nga patpaton naton subong nga hapon, mga kaabyanan ang sa sesyon no sang sangguniang panalawigan ginaduso ni board member John Mondihar nga tagaan sang reward ang mga pumuluyo nga makatag sang information sa ining mga drug personalities sa probinsya sang Iloilo. Kanami gid kay malan mo ang mga pumuluyo sila ni ang rason kung nga angati madamo-damo nga bypass ang ginakandak sang aton nga kapulisan kay sila mismong nagahatag sang information. So kung may reward pagid, nagapati kita nga mas mangin mabinuligon pagid ang aton nga mga pumuluyo. Aside nga ti ang ilagid sini nga tuyo nga mapapas ang problema sa ila komunidad, ti kung may reward
ganahan pagid ini sila nga magbulig sa aton nga mga otoridad. Kaya nakita taman bisan wala sang reward, nagabulig sila, naghatag sila sang tip. Naghatag sila sang information para nga makapatigayon sang casing and surveillance. Kung mag-positive, nagakandak sila sang buy-bust operation. Sa iban pagid naton nga balita, mga kabiyanan, ang Department of Interior and Local Government padayon man sila sa pag remind sa aton nga mga local government units nga ang kada banwa or syudad dapat may himuon ini sila. May himuon sila para nga magsuporta sa sining safer cities nga ginaduso sang gobyerno. So ipabati naton sa inyo ining mensahe ni Director Juan Jovian Inhinyero, ang Regional Director sang Department of Interior and Local Government. Importante nga mahibaluan ini sang aton nga mga pumuluyo kung ano na bala ang ginahimo sa mga LGUs nila. Iti may pila naman ka mga LGUs nga naga-suporta sini. May mga na-enact na sila nga mga ordinansa. Kagang isa pag ito ang inventory turnover sa mga barangay na sa properties. Eleksyon kita, may eleksyon kita sa barangay. So ano ba na ang dapat tinutulong sa mga officials na ipagkataon na determinate. Hindi mo man mapakagad kung may may first term mo pa lang, second term pa lang, so pwede ka pa re-elect. What if mapirdi ka? So dapat mangin smooth ang transition kag amugid dinhi ang goal sa Department of Interior and Local Government. So aton pamatian si Director Juan Jovian Inhinyero. Financial records, documents, and money accountabilities. Simply put, when leadership changes, government asset and record must be properly turned over, and nothing should be left out accounted for. As we prepare for the November 2 election, our objective is clear: to ensure an orderly, transparent, and seamless transition of governance. Leadership may change, but accountability must remain. Public service must continue without disruption. This policy likewise grounded on the law. May basis po ito. Presidential Decree number 1445 requires government resources to be protected from loss or misuse. Republic Act number 7160, or otherwise known as Local Government Code of 1991, makes barangay official accountable for public property under their custody. And Republic Act number 12232 provides for the synchronized barangay election with new terms beginnings on December 1, 2026. This circular has clear objectives. First, to ensure smooth transition through proper checking, physical inventory, and documentation of all barangay and SK properties. Second, to require the creation of transition team such as the Barangay Inventory Team, the Sangguniang Kabataan Inventory Team, and the city and municipal action team yan. So these measures create a clear and documented transfer of accountability from outgoing officials to incoming leaders. At the barangay level, the Barangay Inventory Team leads the process. It is chaired by the punong barangay and supported by the barangay officials and community representative. The BIT
conducts both initial and final inventories to ensure assets are properly listed, verified, and turned over. Parallel to this is the SK Inventory Team, or SKIT, which handles youth-related funds, records, and properties under the SK. With youth representation included, the SKIT helps ensure that all resources are fully accounted for before transition. Accountability is both collective and individual. Every incumbent official must submit a comprehensive list of all barangay and SK properties under their custody. Officials must also liquidate or settle all money accountabilities and financial concerns. Most importantly, the formal turnover of all properties, financial records, and documents must be completed before the expiration of the current term. At the city or municipal level, oversight is provided by the City and Municipal Assessment and Transition Team. This ensures all component barangay and SK comply with the transition guidelines. The city or municipal mayor also play a vital role. The mayor may issue the executive order creating the city or municipal assessment team, and transition team, provide logistical support, and initiate legal action when necessary against officials who fail to account for government property. Let me highlight the key deadlines. By September 30, 2026, all transition team must be organized and initial inventory reports submitted. By December 20, 2026, final inventory and turnover reports must be completed. This shall be monitored through official system by our provincial and field offices. And let us be clear, compliance with the circular is a legal obligation. Officials who fail to properly turn over government property may be held liable under existing laws and regulation. Because in good governance, leadership is not only measured by how we begin, but also by how responsibly we turn things over. From accountability in transition, let us now move to another priority every family can relate to. This is the last policy na i-discuss ko. The public safety in our communities. Our third policy direction is DILG Memorandum Circular number 2026-029, encouraging the enactment of local ordinance for safer cities. This initiative is grounded on 1987 Philippine Constitution, the Local Government Code of 1991, Republic Act number 6975, as amended by RA 8551, and the Executive Order number 773. These laws empower our LGUs to enact and enforce measures that protect the public and preserve order. This call to action covers all LGUs, barangays, municipalities, cities, and province. But, siyempre, ang susunod na eleksyon ay barangay, focus muna tayo sa barangay and SK. Because when it comes to safety, everyone has a role to play. Public safety is a shared responsibility, and local governments are the front line of making communities peaceful, disciplined, and secure. LGUs are encouraged to intensify enforcement
of ordinance on common issues that directly affect daily life. These include public drinking of liquor and intoxicating beverages, excessive noise from videoke and amplified devices, curfew for minors consistent with law, and indecent exposure in public places. These may appear ordinary concerns, but when neglected, they affect peace, safety, and quality of life. LGUs are likewise encouraged to enact new ordinances or strengthen existing ones to make these measures sustainable and responsive to local needs. These are not mere restriction. They are safeguards for orderly and family-friendly communities. To ensure accountability, LGU must submit copies of ordinances and updates on action taken within 30 days from effectivity or approval. Here in Region 6, we continue to monitor compliance and as well as assist our LGUs in the implementation and preparation of the ordinance. As of our latest monitoring, we have already recorded numerous enacted ordinances, and we expect more LGUs to answer the call for safer communities. We therefore urge all LGUs to take an active role in making safety a visible priority. The Safer City Initiative or the Safer LGU Initiative is not only a policy, but it is a shared commitment to protect communities, uphold public order, and improve quality of life. And with that, we thank our partners from the media, the Philippine Information Agency, our LGUs, and everyone who joined us live. These policies may cover different areas, but they share one common purpose: to build a government that is more accountable, more responsive, and closer to the people. Here in Region 6, we remain committed to working hand in hand with our LGUs and stakeholders in promoting transparency, strengthening institutions, and keeping our communities safe. Maraming salamat po. Nabatian si DILG 6 Director Juan Jovian Inhiniero sa sining Safer Cities Initiative sang DILG kag sang gobyerno kay amo giding nakita sang gobyerno nga dapat may ginapatuman nga ordinansa ang mga LGU. Importante gid ni kay madamo-damo nga daan ang mga pasaway taman nga mga kauturan nganti way gid sang for example sini ang parte sa mga videoke ni bla bisan lagpas na alas 10 ya kapauwang pa sang videoke nila. I'm sure naka-relate gid sining mga kauturan ta, diba? Dapat maging responsable kita bla nga pag-abot sang alas 10 pahinayan ta na or kung pwede gani kamo na lang gid balayang makabati sang inyo da nga pauwang bla ng respeto man sa inyo nga mga tupad balay kay ang iban sina nagapahuway na, ang iban may mga ang iban sina may mga kabataan nga gamay importante gid nga makatulog ina sila man kay karon magpauwang kamo da kay ang buok ang isa pa gid sina kumasubrahan pa gid sang inom gamo rambol nagdugang pa gid. So sa ordinansa on banning against drinking liquor and intoxicating beverages in public places, ang banwasang o kanang probinsya sa Aklan may 11, kay LGU yung naka-implement na 14 sa Antique, 7 sa Capiz, 4 sa Guimaras, 21 sa Iloilo, kag sa Iloilo City may ara man sang ordinansa. Ordinance on prohibition against going about topless or half naked in public places. Amo ni ang mga kinahanglan man nga i-implement kay subong kon basihan naton ang datos sang DILG 14 pa lang
nadumduman sa aton mga tagpalamati bala sa Metro Manila trending tong asawa bala nga nagreklamo ngati masa man lang to ang mixcla man lang to sa simento ang iyang abana gin tagaan man sang ticket to sang pulis to. Tigin padulungan mismo ni Secretary John Vic Remulla ang ining lugar. Agti nagpangayo sa sang pasaylo kag in-explain ngati may mga dapat lang i-check sa sining mga ordinansa kag polisiya para ngati ma-improve pa kag ma-enforce sang insakto. Hari pagid with ordinance on regulating noise amo ning ginasiling nato no and prohibiting excessive, unnecessary and unusually loud sounds in residential and public areas. I'm sure kada lugar sini may mga pasaway gid sila nga mga tupad balay. Ati dapat may may ordinansa gid sining mga LGU. Dibla? Kay balaan mo ang iban sini nagatrabaho man. Ang iba nag-work from home pa abi dira. Mga call center agents ta. Nag-work from home di karon magsulod sila alas 10, alas 11 ka pa uwang ka pa. Di matingala to karon ng kliyente nila nga di ni man. Amo na nakiamo ning isagid sa dapat man nga lantawon sang aton nga mga LGUs kiti sa karon may 70 na ka mga LGUs ang nakapasar sang ordinansa. With ordinance on institution of curfew hours for minors, ti ari madamo-damo no 76 na ka LGUs. Lan mong mga minors dapat way na nagalagaw lagpas alas 10 unless nga upod nilang ila ginikanan or may mga activities sila. Dapat bantayan tang aton nga mga kabataan, dapat giyahan ta sila kay kung wala sang guidance halin sa ila ginikanan kag guardian, posible nga magliho-liho sila or basi mabiktima sa tunga sang kagabihon. So amo na ang dapat gid nga tagaan ing talupangod sang aton nga mga LGUs para ngati masuportahan ining Safer Cities initiative sa Department of Interior and Local Government. Kay ang public safety nagaumpisa sa grassroots, pinaagi sa mapaskog nga ordinansa kag consistent nga enforcement. Nagapati ang DILG nga maka-create kita sang komunidad nga hindi lang orderly, hindi safe man para sa tanan. 33 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sang pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. A falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga.
Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, na-rape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalaan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 44 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon padayon kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabayan sa ilalom sa DepEd Order number 009 Series of 2026, mas prioridad na sa karon ang instructional time sang mga kabataan. Tunga sa 3 ka terms ng school year sa rin ang tagsaka teaching block ang protektado halin sa mga extra curricular activities. May 201 class days sa masunod nga school year. Iti suliton gid ang bakasyon mangod ang end of school year break next school year ini halin lang sa April 9
tubtob May 9, 2027. Usa lang ka bulan? Grabe ba? Pero sa nakita naton kadamo gid sa mga class suspension unsang bagyo, dala pa dira no ang mga activities, mga school meet, district meet. Pati mag-municipality, gamay naman lang ang mga players, may mga journalism man. Iti amo ni no ang bag-ong sistema nga implement sa DepEd, 3-term school calendar. Iti baling matabo sini June 8 maumpisa ang klase 2026. Kag magatakop ini sa April 8, 2027. Bo, nung nagdugay no, sang una Marso pa lang, last week of March, tapos na ang klase. It shall consist of 201 class days from the first day of Term 1 to the last day of Term 3. Adjustments to school calendar due to unforeseen circumstances may be made through subsequent issuances. For every school year, succeeding school years, DepEd shall issue a memorandum kada start sa every school year na nag-specify sa detailed schedule of school activities pati na ang celebrations kag observances. Amo ni ang dapat nga i-bantayan no sang aton nga mga estudyante sini. Okay. So part ini sang 8-point socio-economic agenda ni President Ferdinand Marcos kag 5-point reform agenda sang Department of Education. So amo na ang pila sa mga guidelines sang sining 3-term school calendar. So may mga short breaks sa kada term. Pero laing gid yang bakasyon laing gid yang ang bakasyon nga subong no nagas March 30 tubtob June 8 mga sobra 2 ka bulan nga nakabakasyon ang aton mga kabataan kay munang time nga recharge ang aton mga kabataan, nag-learn sa mga bagong skills through workshops, na bakasyon para nga ma-refresh man sila kag hindi lang ang mga kabataan kundi mga manunudlo taman na may tiyempo sila nga maka-relax, may kaligan ng isa ka school year nga ugtas. Pero hindi lang man puro ugtasin Siyempre may mga kadalagan man ang mga maestra naton, labi na kung ng mga kabataan nila o mga estudyante nila naka-join sa mga journalism, sa mga tag-as nga level, sa sports, pa-webraa, palarong pambansa. So dako na ina nga bagay no sa mga manunudlo naton nga may bakasyon, pero I believe sa kada term sini may short breaks amo ni ang matabo no sa implement sa Department of Education. Minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa iban pagid naton nga balita, sige sa gihapon ang pagpanakop sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Kagti kon na matigayon to ang ginaduso sang sangguniang panlalawigan nga reward, nagapati kita nga mas madamo pagid ang masikop nga mga drug personalities. Sa Banwa sang Haniway, arestado ang isa ka high-value individual. Ang by bus ginpatigayon sa Damuong Haniway. Ang suspect ginkilala nga si Bulag. Grabe no, alias Bulag Muning Bulag nga makakita. 42 anyos kag residente sang Barangay San Julian, Haniway. 55 grams sang suspected shabu ang nakumpiska with a standard drug price nga 374,000 pesos.
Nagagwa sa report sang PNP nga ang ining subject nagakuha sang supply sa syudad sang Iloilo kag ginabaligya sa banwa sang Haniway. 3 kasi man na ini nga ginpaidalom sa surveillance kag pinaagi man no sa bulig sang aton mga pumuluyo. Tikon matigayon ni ang reward system nga ni sang provincial government sang SP. Damo-damo gid ni ang makabulig sa aton nga PNP. Iti ang purpose ya sang aton nga mga pumuluyo hindi para sa reward kundi para sa pagbulig sa komunidad, pagbulig sa mga otoridad kag para mapapas ang problema sang illegal nga droga. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang suspect. Ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Inatamyaw tagid sang maayong hapon ang aton amigo suki naton nga tagpalamati no si Sir Patrick John Yerbes. Katutok gid sa aton nga pagpangalagad mayong hapon gid. Sa iban pagid nga nagapamati sa radyo madamo gid nga salamat. Napasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louie Kaipang. Sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo